Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa at ngayon po ang pagpapatuloy ng kwento ni Reggie. Dear Kuya E, greetings. I hope this letter finds you well. Always take care of yourself and praying that you are in a good health with your family and loved ones. Thanks for continuously reading my messages that enlightens to the hearts and minds of your listeners wherever they be. I would humbly say thank you for your continuous patronage of my stories. I have decided to post my photos that I am not so handsome but looks like a filthy rag in order to set aside your imaginations that I am not handsome person. To those who are clarifying the terms used, kokak means chop-chop, lantakan, sinubo ang straw at hinigop ang sabaw. To those who says that kabaligtaran ang kwento ko kay Christian, it's true dahil hindi po ako madaling kunin at kung naalala niyo po, sa una kong sulat ay lahat ng classmates at kapatid ay pamangkin ko ay nagsasabi sa akin na pusong bato ka talaga at ang sobrang hirap mo talaga. And I just told them that God placed my brain into my head and my heart cannot be taken easily. Si Christian ay cum laude at ako naman ay summa cum laude. Kaya in terms of decision making, I might be difficult. Peace po. Hindi ko naman po siya ipinagmamaliit at nagbibiro lang naman po ako para naman maging masaya kayong lahat sa aking kasaysayan dito sa Saudi Arabia. Therefore, my brain shall analyze my heart prior to proceed. Nais ko lang pong sabihin na masaya po ang puso ko sa mga comments ninyo at mga patuloy na nagsusubaybay at naghihintay ng aking buhay KSA. Marahil kasama ko talaga ang Panginoong Hesus sa aking pakikibaka dito sa Kingdom of Saudi Arabia dahil sa dami ng mga tukso na dumarating na laging binabanggit ni Christian na malaglag na naman ang kanyang mga saplot. Peace lang po at tama naman po siya. Kahit ako ay ramdam ko rin yon. Ngunit ang aking utak ay matinik at matapang para bigyan ng konklusyon ang mga bagay kung ako ay magpapadala sa tukso. At kahit sabihin ko na tukso ay lapitan mo ako ay sadyang hindi lang talaga kaya ng tukso ang aking requirements at dadaan ka sa butas ng karayom bago mo ako makuha. Marahil ay hindi tayo hahayaan ng Panginoong Hesus kapag tayo ay laging dumudulog sa Kanya at hingi ng nararapat na proteksyon para tayo ay hindi matatalo ng ating kahinaan. There's a song that says, alam kong may magagawang Diyos kung ako'y magtatapat at sa Kanya ay maglilingkod. Alam kong may magagawang Diyos. Sometimes I'm singing a song when I remember that I used to sing, Lord, we pray for the lonely ones and the shattered lives, the one who don't know how to say or how to pray. Lord, we pray for the broken hearts and the hurting ones, the ones now groping in the dark. Lord, be the spark. When I was a choir instructor or director, Kuya E, sa pagpapatuloy po ng aking kwento, ay napaisip rin ako kung totoo po ba talagang may binebenta or nagbebenta dito sa Kingdom of Saudi Arabia nung time na yon. Kasi nga, bago lang pumutok ang ganyang balita sa Pinas, ang magpaturok ng glutathione na kung saan ay merong namatay at natakot ako. At sabi ko, bakit ako magpapaturok kung ang balat ko ay natural lamang maputi? Kung kaya hindi ko naman inintindi ang bagay na yon at waste of money lang yon. Balang araw, tatanda rin ako at baka siguro ay iitim rin ako pagdating ng araw. Kuya E, isang beses kinausap ako ng aking division or branch manager na Egyptian kasi malapit na matapos ang aking kontrata that time at tinanong niya kung magkano ba ang gusto kong salary increase. At nang sinabi ko ang expectation, kung salary ay agad niya namang sinagot na it will be granted as I need you in under my management. At masaya ako kahit noon pa man hindi siya nagmura or nagalit sa akin. Hindi kagaya ng ibang kasamahan kong Pinoy na lagi niyang pinapagalitan, laging ako'y merong nagawang mali ay hindi niya ako magawang pagalitan at bagkus tinatawanan niya lang ako sa mga kasalanan kong nagawa.
gaya ng pagsuway sa kanyang mga utos sa trabaho na ayaw kong gawin at sa totoo lang ay lalo pa niya akong inintindi at mahinahon na pinagsasabihan sa mga bagay na ayaw niyang gawin ko. At minsan ay nakikipagbiruan pa siya sa akin, being professional person. Pagkalipas pa ng ilang araw ay busy akong nakipag-chat sa FB Messenger ko na isang babae at ito'y ipinakita ko sa aking kasamahan na itago natin sa pangalang Mark kasi nakalimutan ko na sa tagal ng panahon. Noong ipinakita ko sa kanya ang picture ng babae na Pinay at isa siyang sekretary ng isang RTR judge, RTC siguro to, regional RTR judge sa Pinas ay kaagad niya namang sinabi, ako na makikipag-usap sa kanya, ako na makikipag-usap at liligawan ko para sa iyo. Sabi ko, wag na siguro at baka magalit sa akin yan. At sinagot niya ako na wag ka mag-alala at ako ang bahala sa kanya. Kaya sinabi ko na, sige na nga at ikaw na makipag-usap dyan. Pero sa kanilang pag-uusap kasi gamit niya ang FB Messenger account ko. At sa katagalan ay nabigo siya at busted siya sa kanyang panliligaw. Kaya sinabi ko na, alam mo bang kilala niya ako kung paano ako makipag-usap sa kanya? Dahil sa Pinas pa lang ay lagi ko siyang kasama na magsimba sa loob ng Villamor Air Base. Kaya alam niya at kilala niya ako. At yan ang dahilan kung bakit ka niya binasted. At tumawa na lang kaming dalawa. At sinabi ko na hayaan natin yan dahil alam ko na kahit ako'y galit yan dahil maselan yan at advance rin mag-isip. Kasi honor student rin yan simula nung elementary hanggang nagtapos siya ng college kung kaya't hindi mo siya madaling maisahan at ganyan ang totoong matalino. At sa RTC pa siya nagtrabaho o RTC nga no, RTR yung nakalagay kanina, sorry. Lalong alam niya ang mga mabibigat na policies ng mga batas kaya tumawa na lang kaming dalawa. Kuya E, tuwing Friday ng umaga ay nilalakad namin tuwing magkasahod ang katayan ng mga baka, kambing, karnero at iba pa kasi walking distance lang ito sa aming accommodation sa Al Nakhil, Jeddah para gawing ulam na papaitan, nilagang balat ng baka, bulalo para aming pagsaluhan dahil sa aking pag-alis na kinabukasan patungo sa Petro Rabigh at dahil sa papunta na rin doon ng sludge tanker na bagong bili ng company at inihatid nila ako. Dinala pa kami kung saan ang mga waste materials ng Saudi Aramco ay nire-recycle at ang lawak ng recycling area ay siguro 1,000 hectares. Mahigit at doon ay napatingala ako na sadyang kay laki talaga ng largest oil and gas supplier sa buong mundo. Hanggang sa dumating kami sa bagong accommodation ko at doon nakilala ko ang mga bagong Pinoy at katrabaho ko sa Petro Rabigh. Kuya E, hanggang dito na lamang muna at itutuloy ko na lang ang susunod na kaganapan sa aking buhay kay SA at marami pang magaganap na pag-iwas. Itutuloy. Okay, maraming salamat at abangan po muli natin ang kasunod ng kwento ni Reggie. At muli po maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa.